Magandang araw po sa inyong lahat. Ako po si Dr. Miguel Santos, ang inyong lingkod at doktor na nag-aalaga sa ating mga nakatatanda. Ngayon meron tayong mahalagang paksang tatalakayin na napakahalaga para sa sinumang may diabetes. Alam niyo po ba na ang pag-inom ng tamang bitamina at mineral ay makakatulong sa pamamahala ng blood sugar at magpapabuti ng inyong pangkalahatang kalusugan. Sa video na ito, itatampok natin ang 10 pinakamahalagang bitamina at mineral na dapat inumin ng bawat diabetiko. Handa na ba kayong tuklasin ang mga sikretong ito? Ating simulan ngayon din. At huwag kalimutang i-click ang subscribe button para hindi ninyo makaligtaan ang iba pang mahahalagang impormasyon. Bitamina A. Ang bitamina A isang tunay na tanglaw ng pag-asa para sa mga naglalakbay sa magulong katubigan ng pamamahala ng diabetes. Ang bitaminang ito na natutunaw sa taba na sagana sa mga pagkaing tulad ng carrots, kamote, at mga madahong gulay ay hindi lamang isang sustansya. Ito'y isang sandata na tumutulong labanan ang oxidative stress na madalas pinalalala ng diabetes. Para sa mga taong may diabetes, ang kawalan ng kakayahan ng katawan na epektibong gamitin ang insulin ay nagdudulot ng mataas na antas ng asukal sa dugo na maaaring magparami ng mga free radicals. Ang mga hindi matatag na molekulang ito ay sumisira sa mga selyula na nagpapabilis sa pagsisimula ng mga komplikasyong kaugnay ng diabetes. Dito pumapasok ang kabayanihan ng bitamina A. Ang mga katangian nitong antioxidant ay hindi lamang isang linya ng depensa, kundi isang matibay na puwersa na nagneneutralisa sa mga mapaminsalang free radicals. Pinoprotektahan ang mga selyula ng katawan mula sa pinsala at binabawasan ang bigat ng oxidative stress. Ang bitamina A particular sa pamamagitan ng beta-carotene nito ay maaaring makaimpluwensya sa insulin sensitivity, isang mahalagang salik sa pamamahala ng diabetes. Ang insulin, ang hormone na kumokontrol sa antas ng asukal sa dugo, ay mas epektibong gumagana sa isang katawan na may sapat na bitamina A. Hindi lamang ito nakakatulong sa pagpapanatili ng antas ng glucose, kundi binabawasan din nito ang panganib ng mga pangmatagalang komplikasyon na nagbibigay sa mga individual ng pagkakataong lumaban para sa isang malusog na buhay. Maaaring makompromiso ng diabetes ang immune system na nagiiwan sa isang tao na madaling kapitan ng mga impeksyon at mas mabagal na paggaling. Ang bitamina A ay pumapasok sa puwang na ito upang palakasin ang immune system. Pinapahusay nito ang paggana ng mga white blood cells at pinapanatili ang integridad ng mga mucosal barrier na mahalaga sa pagprotekta laban sa mga impeksyon. Ang suportang ito ay mahalaga para sa mga may diabetes, kung saan kahit isang simpleng impeksyon ay maaaring lumala at maging isang seryosong issue sa kalusugan. Ang pagsasama ng bitamina A sa diyeta ay hindi lamang inirerekomenda. Ito'y isang kasiyahan. Inaalok sa atin ng kalikasan ang isang paleta ng makukulay na pagkain na mayaman sa bitaminang ito. Ang mga carrots at kamote, isang piging para sa mga mata at katawan, ay puno ng beta-carotene. Ang mga madahong gulay tulad ng spinach at kale ay hindi lamang mababa sa kalorya, kundi mataas sa halaga ng nutrisyon. Ang mga itlog at produkto ng gatas
ay nagbibigay ng retinol, ang aktibong anyo ng bitamina A. Ang mamantikang isda, isang dobleng benepisyo ng omega-3 fatty acids at bitamina A. Kung kayo o isang taong kakilala ninyo ay nakikipaglaban sa diabetes, isaalang-alang ang bitamina A bilang bahagi ng inyong sandata sa dieta. Bitamina B. Ang bitamina B ay may mahalagang papel dito dahil sa malalim na epekto nito sa produksyon ng enerhiya at kalusugan ng mga nerbiyos. Para sa mga individual na nakikipaglaban sa diabetes, ang pagpapanatili ng sapat na antas ng bitamina B ay mahalaga para maiwasan ang peripheral neuropathy at iba pang komplikasyon na nauugnay sa metabolic disorder na ito. Sa parehong type 1 at type 2 diabetes, karaniwan ang kakulangan sa bitamina B at maaaring humantong sa malubhang komplikasyon. Ang mga kakulangan ay maaaring magpakita bilang peripheral neuropathy na nailalarawan sa pinsala sa nerbiyos na nagdudulot ng sakit, pamamanhid o panghihina lalo na sa mga kamay at paa. Ang bitamina B1 o thiamine ay partikular na mahalaga para sa mga taong may diabetes dahil nakakatulong itong maiwasan ang akumulasyon ng mga mapanganib na byproducts na dulot ng mataas na antas ng asukal sa dugo. Ipinapahiwatig ng pananaliksik na ang thiamine ay maaari ring magpahusay sa kalusugan ng bato na binabawasan ang panganib ng diabetic nephropathy, isang karaniwang komplikasyon ng diabetes na maaaring humantong sa pagkabigo ng bato. Ang bitamina B12 ay mahalaga para sa pagpapanatili ng malusog na mga selula ng nerbiyos at produksyon ng pulang selula ng dugo. Para sa mga may diabetes, lalo na ang mga pasyenteng ginagamot ng metformin, isang karaniwang gamot sa diabetes, ang panganib ng kakulangan sa bitamina B12 ay mas mataas. Ang kakulangan na ito ay maaaring humantong sa karagdagang mga komplikasyon kabilang ang malubhang neuropathy at anemia. Ito ang dahilan kung bakit inirerekomenda ang regular na pagsusuri sa antas ng bitamina B12 para sa mga umiinom ng metformin. Ang mga bitamina B6 at B12 ay madalas na tinutukoy bilang mga neurotropic B vitamins. Tumutulong sila sa paggana ng mga neurotransmitters na tumutulong magpadala ng signal sa pagitan ng utak at ng iba pang bahagi ng katawan. Ang sapat na antas ng mga bitaminang ito ay mahalaga para sa pag-iwas o pamamahala ng neuropathic pain at iba pang neurodegenerative na sintomas na nauugnay sa diabetes. Ang isang balanseng dieta na mayaman sa whole grains, walang taba na karne, itlog at mga produkto ng gatas ay maaaring magbigay ng karamihan sa mga kinakailangang bitamina B. Para sa mga vegetarian o sa mga may limitadong dieta, inirerekomenda ko ang mga fortified na pagkain o suplemento lalo na para sa bitamina B12 na pangunahing matatagpuan sa mga produktong hayop. Maaaring kailanganin ang pagsubaybay at suplementasyon, kaya mahalaga ang pagkonsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan. Magnesium. Magnesium kung kayo ay may diabetes o nasa panganib na magkaroon nito, malamang na narinig na ninyo ang kahalagahan ng pagsubaybay sa asukal sa dugo, insulin sensitivity, at pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Ngunit, naisip na ba ninyo ang papel na ginagampanan ng magnesium sa prosesong ito
Ang mahalagang mineral na ito ay madalas na napapabayaan, ngunit ang epekto nito sa pamamahala at pag-iwas sa diabetes ay malalim. Ang magnesium ay kasangkot sa mahigit 300 na proseso sa loob ng katawan, kabilang ang mga kumokontrol sa metabolismo ng glucose-insulin sensitivity at paggana ng puso at mga ugat. Ipinakita ng mga pag-aaral na ang mga individual na may mababang antas ng magnesium ay mas mataas ang panganib na magkaroon ng type 2 diabetes, habang ang mga mayroon ng diabetes ay maaaring makaranas ng mas mahusay na kontrol sa asukal sa dugo sa pamamagitan ng pag-optimize ng kanilang paggamit ng magnesium. Kaya paano eksaktong nakikinabang ang mga taong may diabetes sa magnesium? Ang magnesium ay may mahalagang papel sa pagsenyas ng insulin na tinitiyak na epektibong nadadala ng insulin ang glucose sa mga selula para sa enerhiya. Para sa mga individual na namamahala na sa diabetes, ipinakita ng suplementasyon ng magnesium na nagpapabuti ito sa regulasyon ng asukal sa dugo sa pamamagitan ng pagtaas ng pagpasok ng glucose sa mga selula. Ang magnesium ay may malakas na mga katangiang anti-inflammatory na tumutulong na bawasan ang oxidative stress at pamamaga sa mga pasyenteng may diabetes. Sa pamamagitan ng pagpapababa ng mga panukat tulad ng C-reactive protein at pagpapabuti ng endothelial function, ang magnesium ay nag-aambag sa mas mahusay na kalusugan ng puso at mga ugat. Sinusuportahan ng magnesium ang kalusugan ng puso at bato. Kinokontrol ang presyon ng dugo sa pamamagitan ng pag-relax ng mga daluyan ng dugo at pagpapabuti ng sirkulasyon. Binabawasan ang panganib ng sakit sa bato sa pamamagitan ng pagpapababa ng labis na asukal sa dugo at pagbabawas ng pinsala mula sa oxidative sa mga selula ng bato, at pinipigilan ang pamumuo ng dugo sa pamamagitan ng pagpapanatili ng tamang daloy ng dugo at pagbabawas ng paninigas ng mga ugat. Alam nyo ba na ang mga taong may diabetes ay madalas nahihirapan sa hindi magandang kalidad ng tulog at mataas na antas ng stress? Tumutulong ang magnesium na gumawa ng GABA, isang neurotransmitter na nagtataguyod ng pag-relax at malalim na pagtulog. Binabawasan nito ang mga antas ng cortisol na tumutulong na pamahalaan ang stress at pagkabalisa na maaaring negatibong makaapekto sa kontrol ng asukal sa dugo. Pinapabuti nito ang tagal at kalidad ng tulog na humahantong sa mas mahusay na pangkalahatang kalusugan ng metabolismo. Ang pinakamahusay na paraan upang mapanatili ang malusog na antas ng magnesium ay sa pamamagitan ng mga mapagkukunan sa pagkain. Narito ang ilang mga pagkaing mayaman sa magnesium na dapat isaalang-alang ng mga taong may diabetes na isama sa kanilang diyeta. Mga nuwes at buto almonds, cashews, buto ng kalabasa, chia seeds, madahong gulay, spinach, kale, collard greens, mga legumbre, black beans, lentils, edamame, whole grains, brown rice, quinoa, oatmeal matatabang, isda, salmon, mackerel, prutas, saging, abokado, at gatas, low-fat yogurt, gatas. Dapat ba kayong uminom ng magnesium supplements para sa mga nahihirapang makakuha ng sapat na magnesium sa pamamagitan ng diyeta lamang? Maaaring makatulong ang suplementasyon. Ang magnesium ay magagamit sa ilang mga anyo kung saan
ang magnesium glycinate citrate at chloride ang pinakamadaling masipsip ng katawan. Gayunpaman, mahalagang kumonsulta sa inyong doktor bago uminom ng mga suplemento dahil ang labis na pag-inom ng magnesium ay maaaring humantong sa discomfort sa tiyan, mababang presyon ng dugo at posibleng interaksyon sa mga gamot. Potassium. Ang potassium ay isang mahalagang mineral at electrolyte na tumutulong na kontrolin ang balanse ng likido, mga signal ng nerbiyos at mga pag-urong ng kalamnan. Gumagana ito kasama ng sodium, calcium at magnesium upang matiyak na epektibong gumagana ang katawan. Isa sa mga pinakamahalagang papel nito ay sa pagpapanatili ng glucose homeostasis. Ang pancreas ay umaasa sa potassium upang epektibong makagawa at maglabas ng insulin, ang hormone na responsable sa paglipat ng asukal mula sa daluyan ng dugo patungo sa mga selula. Kapag bumaba ang antas ng potassium, isang kondisyon na kilala bilang hypokalemia, bumababa ang paglabas ng insulin na humahantong sa mas mataas na antas ng asukal sa dugo at mas mataas na panganib ng mga komplikasyong nauugnay sa diabetes. Ang mga individual na may mababang antas ng potassium ay may posibilidad na magkaroon ng mas mataas na insulin resistance. Ang insulin resistance ay nangyayari kapag ang mga selula ng katawan ay hindi tumutugon ng maayos sa insulin na pinipilit ang pancreas na gumawa ng mas marami nito upang mapanatiling kontrolado ang antas ng asukal sa dugo. Sa paglipas ng panahon, maaari itong humantong sa type 2 diabetes. Ang kakulangan sa potassium ay nangangahulugan na ang glucose ay nananatili sa daluyan ng dugo sa halip na pumasok sa mga selula para sa enerhiya, na nagdudulot ng matagal na panahon ng mataas na asukal sa dugo. Hindi lamang nito pinapalala ang diabetes, kundi pinapataas din ang posibilidad na magkaroon ng malubhang komplikasyon tulad ng pinsala sa nerbiyos, sakit sa bato at mga problema sa puso. Para sa mga namamahala ng type 1 diabetes, nagiging mas kritikal ang potassium. Ang diabetic ketoacidosis DKA, isang kondisyong nagbabanta sa buhay na sanhi ng matinding kakulangan ng insulin, ay madalas na humahantong sa mapanganib na mababang antas ng potassium. Kapag ibinibigay ang insulin therapy upang baligtarin ang DKA, maaaring bumaba pa lalo ang antas ng potassium na nangangailangan ng maingat na pagsubaybay at suplementasyon. Ipinapakita nito ang maselang balanse ng potassium sa pamamahala ng diabetes. Ang mga taong may diabetes ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng sakit sa puso at sakit sa bato. Ang potassium ay may proteksyon na papel sa pareho. Mga benepisyo sa puso. Ang mataas na asukal sa dugo ay maaaring magdulot ng pinsala sa mga daluyan ng dugo na humahantong sa alta presyon at mas mataas na panganib ng atake sa puso at stroke. Tinutulungan ng potassium na i-relax ang mga pader ng daluyan ng dugo, binabawasan ang presyon ng dugo at pinapababa ang panganib ng mga komplikasyon sa puso. Proteksyon sa bato. Sinasala ng mga bato ang potassium, tinitiyak na nananatiling matatag ang antas nito. Ang pinsala sa bato na nauugnay sa diabetic nephropathy ay maaaring makapinsala sa gawaing ito
na humahantong sa hindi balanseng potassium. Ang mga dieta na mayaman sa potassium ay maaaring magpabagal sa pag-unlad ng sakit sa bato sa mga pasyenteng may diabetes. Upang mapanatili ang malusog na antas ng potassium, tumuon sa mga natural na mapagkukunan tulad ng mga prutas, saging, dalandan, kiwi, aprikot, gulay, spinach, madahong gulay, kabute, kamote, legumbre, lentils, beans, chickpeas, mga produkto ng gatas, yogurt, gatas at isda, salmon, tuna. Ang inirerekomendang pang-araw-araw na paggamit ay 2,600 ml para sa mga babae at 3,400 ml para sa mga lalaki. Gayunpaman, dapat itong iakma sa mga individual na kondisyon ng kalusugan, lalo na para sa mga may issue sa bato, dahil ang labis na potassium hyperkalemia ay maaaring mapanganib. Kung kayo ay may diabetes, hinihikayat ko kayong bigyan ng prioridad ang potassium sa inyong dieta. Vitamina C, ang mga taong may diabetes ay nakararanas ng mataas na antas ng oxidative stress dahil sa patuloy na mataas na antas ng asukal sa dugo na maaaring makapinsala sa mga selula at tissue sa buong katawan. Ang vitamina C kasama ang malakas nitong mga katangiang antioxidant ay tumutulong na i-neutralize ang mga mapaminsalang free radicals, kaya pinoprotektahan ang mga tissue mula sa pinsala. Bukod dito, ang mga kakayahan nitong anti-inflammatory ay mahalaga sa pagbabawas ng sistematikong pamamaga na madalas na nauugnay sa diabetes, na tumutulong na maiwasan ang mga komplikasyon na maaaring magmula sa hindi napipigilang mga reaksyon ng pamamaga. Ang vitamina C ay nagpakita ni magagandang resulta sa pagbabawas ng fasting, blood glucose levels, at glycated hemoglobin HbA1c na mahalaga para sa pangmatagalang pamamahala ng antas ng asukal sa dugo sa mga taong may diabetes. Pinapahusay nito ang insulin sensitivity na nangangahulugang mas epektibong magagamit ng katawan ang magagamit na insulin upang mabawasan ang antas ng glucose sa dugo. Ang mga komplikasyon sa puso ay karaniwan sa diabetes, higit sa lahat dahil sa pinsalang maaaring idulot ng mataas na antas ng glucose sa mga daluyan ng dugo. Tumutulong ang vitamina C sa pamamagitan ng pagpapalakas ng mga pader ng ugat at pagpapabuti ng endothelial function na kritikal sa pagpapanatili ng kalusugan ng mga daluyan ng dugo. Bukod pa rito, ang kakayahan nitong magpababa ng presyon ng dugo ay isa pang bentahe na lalong nagpoprotekta sa puso at tinitiyak ang pangkalahatang kalusugan ng puso at mga ugat. Ang mga prutas na citrus tulad ng dalandan, limon at suha, pati na rin ang mga gulay tulad ng bell peppers, broccoli at spinach ay lahat mahusay na mapagkukunan ng vitamina C. Ang pagsasama ng mga pagkaing ito sa pang-araw-araw na pagkain ay hindi lamang nagpapalakas ng paggamit ng vitamina C, kundi nagbibigay din ng maraming iba pang mahahalagang sustansya na kapakipakinabang para sa pamamahala ng diabetes. Bagamat maaaring makatulong ang mga suplemento ng vitamina C, lalo na para sa mga maaaring hindi nakakakuha ng sapat mula sa kanilang dieta, mahalagang kumonsulta sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago magsimula ng anumang bagong regimen ng suplemento. Tinitiyak nito na ang suplemento ay hindi magkakaroon ng masamang interaksyon sa iba pang mga gamot at angkop
para sa inyong partikular na pangangailangan sa kalusugan. Bitamina D. Ang bitamina D na madalas ipagdiwang bilang sunshine vitamin ay mahalaga hindi lamang para sa kalusugan ng buto, kundi bilang isang mahalagang kaalyado sa pamamahala ng diabetes. Maaaring mapahusay ng bitamina D ang insulin sensitivity, kaya binabawasan ang insulin resistance na isang tanda ng type 2 diabetes. Maaari itong humantong sa mas mahusay na kontrol ng antas ng glucose sa dugo at mas mababang panganib ng mga komplikasyon sa diabetes. Bukod dito, dahil pinapataas ng diabetes ang panganib ng mga sakit sa puso, ang proteksyon na epekto ng bitamina D sa puso at mga daluyan ng dugo ay partikular na kapaki-pakinabang. Ang pangunahing mapagkukunan ng bitamina D ay ang pagkabilad sa sikat ng araw na nag-uudyok sa katawan na natural na gumawa ng bitamina D. Gayunpaman, ang mga mapagkukunan ng pagkain tulad ng matatabang isda, salmon, tuna, mackerel, mga fortified na produkto ng gatas, pula ng itlog at ilang mga kabute ay maaari ring magpalakas ng antas ng bitamina D. Para sa mga may limitadong pagkabilad sa araw o mga paghihigpit sa diyeta, maaaring kailanganin ang mga suplemento. Ang pagyakap sa sapat na antas ng bitamina D ay higit pa sa isang pandagdag na aspeto ng pangangalaga sa diabetes. Ito ay isang pangunahing diskarte na sumusuporta sa pangkalahatang kalusugan at kagalingan. Bitamina E. Ang bitamina E ay nagsisilbing isang proteksyon na kalasag. Ang husay nitong antioxidant ay nagpoprotekta sa mga selyula mula sa pinsalang ito. Ang proteksyong ito ay hindi lamang tungkol sa pagpapanatili ng integridad ng selyula. Ito ay tungkol sa pagpapahusay ng kalidad ng buhay para sa mga may diabetes. Ang mga taong may diabetes ay nasa mas mataas na panganib na magkaroon ng mga sakit sa puso. Ang mga pader ng kanilang mga ugat ay mga larangan ng digmaan na humaharap sa dobleng banta ng glycation at oxidation. Ang bitamina E ay namamagitan bilang isang tagapamayapa na pinipigilan ang oxidation ng kolesterol, partikular ang LDL cholesterol na isang pasimula sa pagbuo ng plaka. Sa pamamagitan ng pagbabantay sa integridad ng mga daluyan ng dugo, tumutulong ang bitamina E na bawasan ang panganib ng atake sa puso at stroke. Sa pamamagitan ng pagpapabuti ng daloy ng dugo at pagprotekta laban sa pinsala ng oxidative, pinapawi ng bitamina E ang masakit na sintomas ng pinsala sa nerbiyos at pinoprotektahan ang mga bato mula sa pagkasira, isang tahimik na pangako sa pagpapanatili ng sistema ng pagsasala ng katawan. Ang talamak na pamamaga ay isang hindi gaanong kilala ngunit kritikal na aspeto ng diabetes na nagpapalala ng insulin resistance at nagpapahirap sa kontrol ng asukal sa dugo. Ang bitamina E ay pumapasok bilang isang kampeon laban sa pamamaga, pinapakalma ang apoy ng pamamaga at tumutulong na ibalik ang insulin sensitivity. Ang papel na ito ay mahalaga hindi lamang sa pamamahala ng pang-araw-araw na sintomas kundi sa pag-iwas sa pangmatagalang pagkasira ng metabolismo. Ang pagyakap sa mga benepisyo ng bitamina E ay nagsasangkot ng higit pa sa pag-inom lamang ng mga suplemento. Ito ay tungkol sa paghahabi nito sa isang komprehensibong plano ng pangangalaga sa diabetes. Ang sustansyang ito
ay maaaring walang putol na isama sa isang dieta na mayaman sa mga nuwes, buto, whole grains at madahong berdeng gulay, lahat ng pagkain na nag-aalok ng saganang benepisyo sa kalusugan bukod sa bitamina E. Bitamina K, bagamat ang bitamina K ay karaniwang kilala sa papel nito sa pamumuo ng dugo, gumaganap ito ng ilang iba pang mahahalagang papel na maaaring makabuluhang mapabuti ang kalidad ng buhay para sa mga may diabetes. Ang bitamina K ay mahalaga sa pag-synthesize ng mga protina na tumutulong sa pamumuo ng dugo at pagbuo ng matibay na buto. Ang dobleng papel na ito ay partikular na mahalaga para sa mga individual na may diabetes na madalas na nahaharap sa mas mataas na panganib ng pagdurugo dahil sa iba't ibang mga gamot at mas mataas na pagkamaramdamin sa osteoporosis. Sa pamamagitan ng pagpapanatili ng sapat na antas ng bitamina K, matitiyak ng mga pasyente na ang natural na proseso ng pagpapagaling at pagpapatibay ng buto ng kanilang katawan ay gumagana ng mahusay, kaya pinipigilan ang labis na pagdurugo at pinapalakas ang kanilang skeletal system. Ang kamakailang pananaliksik ay nagbigay liwanag sa papel ng bitamina K sa metabolismo ng glucose, isang paghahayag na may mga pagbabagong implikasyon para sa pamamahala ng diabetes. Nangangahulugan ito na mas mahusay na magagamit ng katawan ang insulin upang mapababa ang antas ng glucose sa dugo, binabawasan ang pasanin sa mga pancreatic beta cells at tumutulong na mapanatili ang matatag na antas ng asukal sa dugo sa buong araw. Ang pagsasama ng bitamina K sa dieta ay isang simple ngunit epektibong hakbang tungo sa mas mabuting kalusugan. Ang mga pagkaing mayaman sa bitamina K tulad ng madahong berdeng gulay, ilang mga langis ng gulay, at mga fermented na pagkain ay dapat maging pangunahing pagkain sa dieta. Para sa mga isinasaalang-alang ang suplementasyon, lalo na ang mga individual na umiinom ng mga gamot na pampanipis ng dugo, mahalaga ang isang konsultasyon sa isang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan upang maiakma ang tamang diskarte sa paggamit ng bitamina K. Iron bakal. Ang iron o bakal ay mahalaga para sa pagbuo ng hemoglobin, ang protina sa mga pulang selula ng dugo na nagdadala ng oxygen sa buong katawan. Para sa mga individual na may diabetes, ang pagpapanatili ng tamang antas ng iron ay hindi lamang tungkol sa pag-iwas sa anemia. Ito ay tungkol sa pagsuporta sa buong sistema ng metabolismo na nabibigatan na ng mga hamon ng pamamahala ng glucose. Sa diabetes, kung saan nakompromiso na ang metabolismo ng glucose, nagiging mas kritikal ang papel ng iron. Ipinakita ng pananaliksik na ang sapat na antas ng iron ay maaaring makatulong na mapahusay ang insulin sensitivity at pagaanin ang insulin resistance, dalawang mahalagang salik sa pamamahala ng diabetes. Ang mga taong may diabetes ay partikular na madaling kapitan ng kakulangan sa iron sa ilang mga kadahilanan, kabilang ang mga potensyal na paghihigpit sa diyeta, pamamaga o pagkawala ng iron sa pamamagitan ng pinsala sa bato na nauugnay sa diabetic nephropathy. Ang kakulangan sa iron sa diabetes ay maaaring humantong sa karagdagang mga komplikasyon tulad ng nabawasang transportasyon
ng oxygen at lumalalang pagkapagod na maaaring makabuluhang makaapekto sa kalidad ng buhay. Gayunpaman, ang ugnayan sa pagitan ng iron at diabetes ay hindi simple. Habang ang kakulangan sa iron ay may mga panganib, ang labis na iron ay maaaring maging parehong nakakapinsala. Ang labis na iron ay maaaring mag-ambag sa mas mataas na oxidative stress at pamamaga na nagpapalala ng insulin resistance at ang panganib ng mga komplikasyon tulad ng sakit sa puso. Ang maselang balanseng ito ay ginagawang isang masalimuot na aspeto ng pangangalaga sa diabetes, ang pagsubaybay sa antas ng iron at suplementasyon. Para sa mga individual na may diabetes, mahalagang regular na subaybayan ang katayuan ng iron bilang bahagi ng kanilang regular na pagsusuri sa kalusugan. Narito kung paano ninyo epektibong mapapamahalaan ang antas ng iron. Pamamahala sa dieta. Ang pagsasama ng mga pagkaing mayaman sa iron tulad ng walang taba na karne, pagkaing dagat beans, madilim na madahong gulay, at mga fortified na cereal ay maaaring makatulong na mapanatili ang sapat na antas ng iron. Para sa mga vegetarian o sa mga may paghihigpit sa dieta, ang mga pagpipilian tulad ng lentils at spinach ay kapaki-pakinabang. Pag-iingat sa suplementasyon. Maaaring makatulong ang mga suplemento ng iron upang malutas ang kakulangan, ngunit dapat gamitin ng may pag-iingat. Ang mga pasyente ng diabetes ay dapat laging kumonsulta sa kanilang tagapagbigay ng pangangalagang pangkalusugan bago magsimula ng mga suplemento, lalo na dahil ang mataas na antas ng iron ay maaaring magpalala ng oxidative stress at insulin resistance. Regular na pagsubaybay. Ang mga regular na pagsusuri sa dugo upang suriin ang mga antas ng ferritin at hemoglobin ay maaaring makatulong na masukat ang katayuan ng iron. Ang mga pagsasaayos sa dieta o suplementasyon ay maaaring gawin batay sa mga resultang ito na iniakma sa mga pangangailangan ng individual at sa mga detalye ng kanilang plano sa pamamahala ng diabetes. Calcium. Calcium, kung kayo o ang isang mahal sa buhay ay namamahala sa diabetes, ito ay maaaring ang nawawalang piraso sa inyong diskarte sa kalusugan. Alam nyo ba na ang mga matatanda na may diabetes ay nasa malaking panganib ng pagkahulog na sanhi ng hypoglycemia? Ang hypoglycemia ay mababang glucose sa dugo o blood sugar, at kapag malubha maaari itong humantong sa mga seryosong issue sa kalusugan. Ang mga kapansin-pansing sintomas ng hypoglycemia ay pakiramdam na hindi balanse, malabong paningin at pagkalito. Ang hypoglycemia ay maaaring sanhi ng ilang mga kadahilanan, partikular ang hindi balanseng pagkain at mga gamot sa diabetes. Ang pagkahulog sa mga matatanda na may diabetes ay isang malaking alalahanin na nakakaapekto sa kalidad ng buhay, kalayaan at kakayahang masiyahan sa mga pang-araw-araw na gawain. Ang mga taong may diabetes, lalo na ang mga may pangmatagalang hindi nakontrol na antas ng asukal sa dugo, ay nasa mataas na panganib na magkaroon ng osteoporosis at bali sa buto. Ang mataas na asukal sa dugo ay nakakaapekto sa metabolismo ng buto na ginagawang mas mahina at mas madaling mabali ang mga buto.
Bakit mas madaling kapitan ng mga problema sa buto ang mga taong may diabetes? Tumaas na pagkawala ng calcium. Ang mataas na antas ng asukal sa dugo ay maaaring magpataas ng paglabas ng calcium sa pamamagitan ng ihi na humahantong sa mga kakulangan sa paglipas ng panahon. Pamamaga at kahinaan ng buto ang talamak na pamamaga na nauugnay sa diabetes ay maaaring negatibong makaapekto sa kalusugan ng buto. Nabawasan ang pagbuo ng buto ipinapakita ng mga pag-aaral na maaaring pabagalin ng diabetes ang produksyon ng bagong tissue ng buto na humahantong sa mababang bone mineral density BMD. Paano nakakatulong ang calcium na protektahan ang mga buto sa mga pasyenteng may diabetes? Nagpapanatili ng matibay na buto at ngipin sa pamamagitan ng pagtiyak ng tamang mineralisasyon ng buto, sumusuporta sa paggana ng kalamnan, binabawasan ang panganib ng pagkahulog at bali at pinipigilan ang osteoporosis kapag iniinom sa inirekomendang halaga kasama ng bitamina D. Kung kayo ay higit sa 50 taong gulang at namamahala sa diabetes, maaaring kailanganin ang suplementasyon ng calcium, lalo na kung hindi kayo nakakakuha ng sapat sa pamamagitan ng inyong dieta. Kung nais ninyong dagdagan ang inyong paggamit ng calcium ng natural, tumuon sa mga sumusunod na pagkaing mayaman sa calcium, mga produkto ng gatas, yogurt, keso, madahong gulay, kale, broccoli, bok choy, isda at pagkaing dagat, salmon na may buto, sardinas, mga nuwes at buto, almonds, sunflower seeds, mga legumbre at fortified na pagkain, tofu na may calcium, set fortified na cereal at butil. Dapat bang uminom ng mga suplemento ng calcium ang mga taong may diabetes? Para sa ilang mga tao, ang dieta lamang ay maaaring hindi magbigay ng sapat na calcium, lalo na kung meron silang mga issue sa pagsipsip o mga paghihigpit sa dieta. Kung hindi kayo nakakakuha ng sapat na calcium sa pamamagitan ng pagkain, maaaring irekomenda ng inyong doktor ang isang suplemento ng calcium. Gayunpaman, mahalagang iwasan ang labis na paggamit ng calcium dahil maaari itong magpataas ng panganib ng mga bato sa bato at makagambala sa pagsipsip ng iron at iba pang mga mineral. Kung magpasya kayong uminom ng suplemento ng calcium, tiyaking ipares ito sa bitamina D dahil pinapabuti ng bitamina D ang pagsipsip ng calcium. Babala bago uminom ng anumang suplemento ng calcium, kumonsulta sa inyong doktor dahil ang labis na calcium ay maaaring mag-ambag sa calcification ng ugat sa mga taong may sakit sa puso. Bilang pagtatapos, nais kong iwan sa inyo ang isang mahalagang aral. Ang pangangalaga sa inyong kalusugan habang may diabetes ay hindi lamang tungkol sa gamot at insulin. Ito ay isang pangkabuuang diskarte na kinabibilangan ng tamang nutrisyon. Ang bawat bitamina at mineral na ating tinalakay ay parang mga sundalo na lumalaban para sa inyong kalusugan. Huwag po nating balewalain ang kapangyarihan ng tamang pagkain at suplemento. Ano po ang inyong masasabi? Meron ba kayong mga katanungan o sariling karanasan na nais ibahagi? Mangyaring i-comment po ninyo sa ibaba. Gusto po naming marinig ang inyong boses. At syempre, kung nakatulong po sa inyo ang videong ito, pakiclick naman po ang like button, mag-subscribe sa ating channel, at ibahagi ito sa inyong mga kaibigan
at kapamilya na maaaring makinabang din. Tandaan ang kaalaman sa kalusugan ay isang regalong dapat ibahagi. Manatiling malusog at magkita-kita po tayo sa susunod na video.